Isa na namang sensitibong usapin ang natin sa araw na ito. Itago na lamang natin ang taong ito sa pangalang Jem. Si Jem ay nagtatrabaho sa isang kumpanya bilang isang assistant manager. Sa anniversary party ng kanilang kumpanya, buong gabi siyang tinatabihan sa mesa ng isang kaopisina. Panay daw ang abot sa kanya nito ng iba't ibang uri ng inumin na nasa shot glasses. Ayon kay Jem, sa sobrang dami daw ng kanyang nainom ay hindi na niya maalala ang anumang nangyari noong gabing iyon, dala na sobrang kalasing. Ang tanging naalala daw niya ay nagising siya sa condominium unit ng nasabing kaopisina. Mag-isa lamang daw siya sa kama, subalit napansin niyang ang palda niya ay hanggang sa kanyang baywang. Nang siya'y pumunta sa banyo para umihi, napansin daw niya na tila may maliit na spot ng dugo sa kanyang underwear. Dali-dali daw siyang nag-ayos ng kanyang suot at tumuloy sa kanyang kapatid at nagpasama sa isang mediko-legal sa malapit na government hospital. Doon ay napag-alaman na mayroon daw siyang abrasion at slight laceration sa kanyang pribadong parte. Kinumpronta ni Jem ang kaopisina, subalit sinabi lamang nito na pareho naman daw nilang ginusto ang anuman nangyari sa kanila. Bukod dito ay hindi naman daw mapapatunayan ni Jem na siya ay na-rape dahil nga sa wala itong malay tao sa singan. Nais malaman ni Jem kung siya daw ba ay may pag-asa pang makapagreklamo, gayong wala nga siyang maalala patungkol sa gabing iyon. Jem, kahit pa unconscious ang isang babae, maaari pa ring magkaroon ng basehan ang kasong rape. Ayon sa kaso ng People vs. D sa ilalim ng Article 335 ng Revised Penal Code, ang rape ay maaaring mangyari kapag may sexual act at sexual assault laban sa babaeng walang malay tao. Kapag ganun ang sitwasyon, maaaring ma-establish ang identity ng rapist sa pamamagitan ng pagbuo ng mga pangyayari na nakapalibot at matapos mangyari ang panghahalay. Tandaan na ang aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba, depende pa sa karagdagang detalye. Malaya po kayong makakakonsulta sa inyong napiling abogado. Patuloy po kayong mag-email sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.